Magandang gabi, Pilipinas. Ako si Mel Tiangco. Ako si Jay Sonza. Narito ang mga pangunahing balita ngayong gabi. Senate President Chis Escudero, nilinaw na walang direktiba mula kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaugnay sa dinner kasama ang mga senador. Para sa buong detalye, narito si Karen Davila. Mel, ayon kay Senate President Escudero, ang dinner ay isang normal na pagtitipon ng mga senador upang mag-usap-usap at talakayin ang iba't ibang issue. Aniya, walang espesyal na utos mula kay PBBM. Ang naturang dinner ay naglalayong mapabuti ang komunikasyon at kooperasyon sa Senado. Pinatawan ng censure ng Kamara si Representative Pantaleon Alvarez dahil sa kanyang naging pahayag sa Tagum City. Narito ang ulat ni Vicky Morales. Jay, matapos ang kontrobersyal na komento ni Alvarez na umano'y nakasakit sa damdamin ng ilang mamamayan, ipinataw ng Kamara ang censure bilang parusa. Sinabi ng ilang mambabatas na mahalagang maging maingat sa kanilang mga pahayag upang mapanatili ang respeto sa publiko. Philippine Navy tiniyak na hindi nila papayagang maaresto ang mga Pilipinong mangingisda sa kabila ng banta ng China. Narito ang detalye mula kay Paolo B. Jones. Susan, ayon sa mga opisyal ng Philippine Navy, handa silang protektahan ang ating mga mangingisda sa West Philippine Sea. Sinabi nila na hindi nila papayagang maapi ang mga Pilipino sa sarili nilang teritoryo at patuloy nilang ipagtatanggol ang karapatan ng mga mangingisda. Si Mayor Guo ng isang bayan sa Pilipinas ay nagsabing hindi niya alam ang criminal records ng kanyang mga kasosyo sa negosyo. Narito ang ulat ni Vicky Morales. Mel, ayon kay Mayor Guo, nagulat siya sa mga natuklasan ng investigasyon. Aniya, handa siyang makipagtulungan sa mga autoridad upang malinis ang kanyang pangalan at mapatunayan ang kanyang kawalan ng kasalanan. DOH hindi irerekomenda ang border control kahit na tumaas ang COVID-19 cases sa Singapore. Narito si Susan Enriquez para sa detalye. Jay, sinabi ng Hurit na sa kabila ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Singapore, wala silang nakikitang dahilan upang ipatupad ang travel restrictions. Patuloy ang kanilang pagmonitor sa sitwasyon at kumpiyansa silang sapat ang kasalukuyang mga hakbang pangkalusugan ng bansa. Inaprubahan na ni Pangulong Marcos ang pagbabalik ng dating school calendar para sa taong 2024-2025. Narito ang ulat ni Karen Davila. Magpapaalam na po ang News 24/7 at Bantay Bayan News. Nais naming magpasalamat sa inyong walang sawang suporta at pagtangkilik sa aming programa. Sa mga nakalipas na taon, naging bahagi kayo ng aming misyon na maghatid ng makabuluhang balita at impormasyon sa bawat tahanan. Sa pagwawakas ng aming programa, hinihikayat namin kayong patuloy na sumuporta sa amin. Huwag kalimutan mag-follow, subscribe, like, share at comment sa aming mga social media accounts. Sa ganitong paraan, patuloy nyo kaming makakasama at makakasubaybay sa mga susunod naming proyekto. Para sa mga gustong magpa-shoutout, bisitahin ang aming Facebook page at YouTube channel. I-comment lamang ang inyong mga pangalan at mensahe at babasahin namin ito sa aming huling mga episode. Muli, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pagsuporta. Hanggang sa muli!